Oras mga kaibigan, hatid sa atin ang Synergia Panabo with Doc Atoy, alas ng gabi. GNC Cafe. Ikaw ay pakikinggan ating pag-uusapan. Kasama, kadamay, kaibigan. GNC Cafe. GNC Cafe. Diyos lang ang kalutasan. It comes down to this. If you want to be seen, heard, and understood in the most genuine possible, be open to the possibility of vulnerability. Allow yourself to be open. I know it's a scary place, a place very few people dare to venture, but just try it. Try moving the mask away and really looking at the person the next time they engage in conversation with you. Lay Herkovich. Magandang gabi sa lahat. Good evening to all. Buenas tardes sa todos. Minasan kumbawa. Binabati ko ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magandang gabi sa ng kanyang kabinete at ng ating butihing Mayor, Mayora Inday Sara Duterte Carpio at ng kanyang mga councilors. Sa buong puwersa po ng ating mga frontliners, hindi lamang po sa lungsod ng Davao kundi pati na sa buong kapuluan ng Pilipinas, magandang gabi at mabuhay po kayong lahat. Kaunting-kaunti na lang po, malapit na po. Kaunting pasensya at kaunting pag-uunawa at malapit na. Bagamat yung ibang lungsod ay nagluwag na po sila, but tayo pa rin po ay patuloy na higpitan pa rin po natin gawa ng paninigurado ng ating pamahalaan. Binabati ko ang ating mga kaibigang kapitan sa Karatig Barangay at mismong ating barangay. Unahin natin si Kapitan Remy de la Luz, Kapitan Eddie Boy Altirado, Kapitan Jimmy Obial. Magandang gabi. Kagawad Nerio Pasahe, Kagawad Grace Ma Fajardo, and Kagawad Vivian Sator. Magandang gabi. At ang aking kaibigan na si Arlene Losenio, magandang gabi sa mga Muring family dyan sa Barangay Aquino. Binabati ko rin ang ating butihing guro, principal po ng isang public school sa Jose Abad Santos, Sir Ronel Matanod, magandang gabi, at 10 ng ating mga kasamang pastor dyan sa Jose Abad Santos, magandang gabi po sa inyong lahat. Dumako tayo sa kabilang ibayo, sa ibayong dagat, kay Arman Dumapias ng Rhode Island, magandang gabi. Kay Rod Libre Yoshida ng Japan, magandang gabi. Kay Vina Casilaw ng Florida, Charlie Ramos ng Dubai, Rodante Oy ng Connecticut, at Susan Oviedo Shinji ng Japan, magandang gabi. Alright! Shout out kay Al Pruchina, magandang gabi sa iyo. Kay Maria Luz Aladin, kay yes, kumusta? Mabuti kami dito. And Mirasols Murday, si Bayan Katsoy, aking may bahay, at ang aking mga anak, si JR, si Iman, si EJ, at si Sheba na nandun sa kabilang ibayo, nasa General Santos City, magandang gabi. Patuloy po nating babatiin ang ating mga kasamahan sa Cornelio Filomena Katsuklan, ang ating mga chapters, Ireneo chapter, Roman chapter, Bidala chapter, Perfecta chapter, Gabino chapter, Pastor chapter, at Sibera chapter. Magandang gabi po. Sa mga Frones, Kabili, Hinampas, Dudura, Kuray, Muring, Ayuban, Barbaruna, and Kasura family, magandang gabi po sa inyong lahat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at naka-tune in or naka-watch kayo sa gabing ito. Napakaganda po ng ating topic sa gabing ito. Yes, nandyan si Shiba at si Maki. Hindi nagpapahuli, himala, may internet na sa kanila. Sana tuloy-tuloy na. Hawakan mo yan, tuloy-tuloy na talaga. Yes, me and Maki are watching. At ang ating buting pastor na kumukup ko sa akin, doon tayo sa Macau noon, Pastor Hill and Ann Evidente at sa kalang baby Hilione, magandang gabi po.
sa inyong lahat. Binabati ko rin ang ating partner sa Radyo Bandera, Ben Bonito, magandang gabi. Kay Auntie Perla Mambulao ng Barangay Matina Crossing, Zairo Abiliana po ng Digos, magandang gabi. Dumako tayo sa Batch 87. Napakatibay po ng samahan ng Batch 87. Hanggang ngayon, painit po ng painit. Ating tatawagin, ating babatiin ang ating President, Jerry Zanoria, Captain Ramon Bargamento, Doming Espina, Bax Bacuro, Gigi and Aloy Elises, Gary Sanoria, Realin Manggubat, Rebelin Tomas, Gladys Marquez, and Joel Garcia. Magandang gabi. Philip Magbanwa, JR Merca, Dennis Casangyaw, Pebi and Tricia, magandang gabi. At kay Doc Aljen Ipanag ng Alumni Band ng City High, magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, kanina mga kaibigan, ating pinasasalamatan po ang ating mga Karatig Barangay. Salamat po sa inyong pagbantay sa ating mga checkpoint, pagamat medyo maluwag-luwag na. Ang programa po natin mga kapatid, GMC Cafe, ay ini-sponsoran po ng Zenergia Panabo City Health Forum with Doc Atoy. Meron po sila po ang distributor ng, eto na po, dumating na, napakasarap po. This is a wine. Ang wine po na ito ay made up from Goyabano. This is a Goyabano wine. Siyempre, may dietary fiber, vitamin C and vitamin B1 and B2. Napakasarap po mga kaibigan. Yung coconut naman, virgin oil, meron din po sila. Marami po ang mga benefits niyan, lalong-lalo na etong 8-in-1 coffee mix. Wala ka nang hahanapin pa. Salamat sa ating sponsor at natikman na po natin. Napakabanayad po sa lalamunan at hindi lamang po simpleng wine po yan. It's a wine that can heal cancer. Wow! Napakaganda po. Marami na pong nagpapatotoo na yung wine na yan ay nakapag-alleviate o nakapagpagamot po sa cancer. Of course, with a proper guidance po sa ating mga health consultant. By the way, patuloy natin. Ang atin pong opisina mga kaibigan sa Zenergia ay nasa Panabo City. Okay, meron po tayong wellness center dyan. Napakaganda po ng wellness center. Bisitahin nyo po. Makikita po ninyo sa Merrill College of Panabo. At tawagan nyo po or kontakin nyo si Joy de Guzman Romero, ang atin pong General Manager. Bukas po ang ating tanggapan alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Tawagan niyo po si Joy, nandyan yung number niya sa baba. Okay, nandyan po number niya sa baba. Ayan, kitang-kita na po. Parang tinago kayo na tapos automatic yan. Okay, patuloy tayo mga kaibigan. Magkape muna tayo. Wow, napakasarap. Okay, mga kaibigan, kung interesado po kayo, please call sa number ni Joy, nandyan lang po. At ito naman po, kung gusto nyo po mag-avail ng ating cacao at yung ating pure wild honey, you contact po 0910-4844-816. Look for Mirasol Bordahe Sibayan Katso. 200 pesos lang po or 250 pesos lang po yung ating bottle ng ating yung ating honey. Ito po ay 140? Yes, 140. Okay. Tuloy natin mga kaibigan. Salamat sa Zenergia sa kanilang sponsorship. At eto ngayon ang ating pag-uusapan. But before that, magandang gabi. Shout out kay Alvin Rabina. Bats, magandang gabi sa'yo. Okay. Alright. Ba't ko napindot? Sorry po. May napindot tayo. Bumaliktad yung screen. Ang nakikita yung dingding na doon. Bagamat naka-mirror po tayo. Di bale? Yes, Geraldine Falcon, magandang gabi. Kumusta na, Geraldine? Nag-usap na ba kayo? Parang payaman ka na ng payaman. Yan ang gusto ko sa mga kaibigan ko. Payaman ng payaman. Aasenso ka ata, aasenso. Bakit? Kasi, gi-welcome mo yung salita ng Panginoon. Hindi ka na nag-i-entertain ng mga negative thoughts. Ang ini-entertain mo ngayon kung paano mo makukuha yung yaman na pangako ng Diyos sa atin. At tamang-tama, yung topic natin po sa gabing ito, nasa 77th episode na po tayo. Malapit na tayong mag 100. Wow, napakadali lang po ng panahon.
Ang atin pong pamagat sa ating tatalakayin sa gabing ito ay Feen Escuchar. Feen Escuchar. Faith in hearing. Wow! Faith in hearing. Mababasa po natin sa Romans 10 verse 17. Consequently, faith comes by hearing or from hearing the message. What is the message? It's the message of Jesus Christ. Ano ba yung message of Jesus Christ? Marami. And the message is heard through the word about Christ. Kasi, nung buhay pa si Jesus Christ, madidinig siya mismo ng mga tao. Bagaman wala na si Jesus Christ ngayon. So, anong madidinig na natin? The word of Jesus Christ through people na nakaranas ng kanyang presensya. Sino ba yung nakaranas ng kanyang presensya? Nakasama niya talaga. The 12 apostles, nandyan si Mary, sino pa ba? Nandyan, ang dami. So, faith, consequently, faith comes from hearing the message. Maraming mensahe ang ating Panginoon. Isa na doon kung paano tayo aangat sa buhay. And the message is heard through the word about Christ. Through the word about Christ. Mayroon pong magpapatotoo o mayroon pong magsasabing ibang tao kung gaano katotoo yung sinabi ng Panginoon at gaano katotoo bakit nangyari sa buhay nila. Gets natin? So, tuloy tayo. Ang pinag-uusapan po dito ay ang faith. Ano po yung faith? Sabi mo, naniniwala ka man kaya sa Panginoon? Yes, I believe God. Naniniwala ka sa, yes, I believe Jesus Christ. Yes, I believe. Okay. You believe in God, you believe in Jesus Christ. Wala po tayong ano ba ang ibig sabihin ng faith? It is a complete trust or confidence in someone or something. Meron po itong mga synonyms. It's a trust, it's a belief, it's a confidence, it's conviction, it's credence. It is a strong belief in God or in the doctrine of a religion based on the spiritual apprehension rather than proof. Religion, church, domination, or persuasion. So, ang pag-uusapan natin ngayon, yung faith na resulta po ng ating naririnig. Ano ba ang hearing? Yung ating naririnig. Hearing, it's the faculty of perceiving sound. Palakasan ko. Madidinig natin yung background. And you heard the background. So, you are hearing the background. Pinahinaan ko yung background. Naririnig pa rin natin, pero maliit na sound na lang. Hindi na gaano ka lakas. Okay. Hearing is the faculty of perceiving sound. Synonyms, the ability to hear, the faculty of hearing, sense of hearing, aural, faculty or auditory perception. Lahat po na naririnig natin. Kaluskos sa gabi, ako dito pag natutulog kami, malapit kami sa, malapit lang talaga yung kalsada, yung daanan, o daan. Malalaman namin kung may taong dumaraan kasi yung lakad, yung steps ng tao, maririnig mo. At saka alam ko rin na kahit na walang ilaw sa gabi, alam ko na naglalakad ang aking biyanan o naglalakad kung sino man sa amin. Hindi ko lang ma-determine yung lakad ng panganay kong lalaki at yung anak kong isa. Si Mrs. din, medyo familiar ko yung sound kasi alam ko yung pacing ng kanilang steps. Hearing. Okay, bakit ko yun kabisado? It's because araw-araw nadidinig ko yun. Araw-araw, kahit na hindi kami natutulog, naririnig ko kasi pag naglakad sa bahay, meron talagang maririnig. And that's the beauty on it. Pag palagi po nating naririnig, ano pong mangyayari? Nagiging familiar na po sa atin at alam na alam po natin. At sigurado po tayo. Gets natin? So pagsasamahin yan, faith in hearing. Bakit sinabi na faith in hearing? Dalawa po kasi ang uri ng ating pandinig. Dalawang uri pa, uri ba? Dalawa po yung uri ng pagdinig natin. Dalawa po. Okay. Paano ko
nalalaman na tama o na naririnig mo yung sinasabi ko? Siyempre, nalalaman ko kasi naririnig ko yung boses ko. At sigurado akong naririnig mo yun. Kasi malapit lang tayo. Ganon. Paano ko papaniwalaan na yung sinasabi mo ay totoo na galing sa kanya? Halimbawa, sasabihin ng misis ko, Han, nagpapadala ako ng pera kay Iman. Okay, nagpapadala ako ng pera kay Iman. Pagdating ni Iman, wala si mami ng pera. Okay, dalawa yun. Yung isa, narinig ko na sinabi niya before pa dumating. Pagdating ng isa, siya po yung nagpapatotoo na yung sinabi ng wife ko ay may katotohanan kasi dumating talaga yung pinapadala niya ng pera. Ganon yon. So unang hearing muna ang pag-usapan natin. Ang uri po ng pagdinig ay yung naririnig po natin sa sarili nating salita. In Joshua 1:8, sinabi dito, keeps the book of the law always in your lips. Okay. Shout out kay Auntie Tuling. Magandang gabi, Ante. Ano po yung sinabi doon? Keep this book of the law always on your lips. Bakit kailangan i-keep mo always on your lips? Ibig sabihin nun, lagi mong bigkasin. Lagi mong bigkasin. Lagi mong bigkasin. Meditate on it day and night. Lagi mong bigkasin para marinig mong sarili mong nagsasalita ka at habang sinasabi mo, naririnig mo, sinasabi mo, naririnig mo. Meditate on it. Ito yung meditation, pinag-uusapan natin ng isang linggo, di ba? Meditation. Uttering. Singing. Kinakanta. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it. Kasi yung salita po ng Panginoon ay mababantayan po natin kung anong sinasabi doon. Then, you will be prosperous and successful. Para daw tayo ay magiging prosperous and successful. Bakit? Ano bang meron ang salita ng Diyos? Bakit sinabi ni Joshua na always meditate, do not depart it from your lips or your mouth. Meditate on it day and night. Kasi ganito po yun. May marami tayong makikita mga boxers, mga wrestlers, yung mga WMA. Meron po silang tinatawag na motivational approach. Anong motivation nila? Sasabihin nung pagpa-fight na sila, sasabihin nung coach, si trainer niya, kaya mo yan, kahit na malaki yan, mas matibay ka dyan, mas matibay ka dyan, mas matibay, mas malakas kang sumuntok sa kanya, mas malakas kang sumuntok sa kanya. So yung fighter, malagay niya sa isip niya na kaya ko to. Kasi, yan sasabihin niya. Kaya nga makikita mo minsan, nagsasalita habang hindi pa nag-introduce pa lang, nagsasalita. That's meditation. Sinasabi. At, nung sinasabi nila, yung salita na yun, naririnig nila. So, pinaniniwalaan nila yung naririnig nila. Ang sabi dito, you not be careful to do everything written on it or in it, then you will be prosperous and successful. Okay. Sabihin natin kayo na lahat naman po nakakadinig, di ba? Shout out kay Auntie Perla Mambulao. Sa wakas, nakapasok, malakas ang signal. Magandang gabi, tita. Shout out sa inyo dyan. Auntie Perla Mambulao. Regards mo ko sa mga bata. Alright. Sinabi ko kanina na ang dami. Kung yung aso makapagsalita, sabihin nila aso, yes, I believe in God. I believe in Jesus. Okay. Pero, iba po yung meron ng application. Sa ano pong application? Okay. Halimbawa ako, example ko lang. Iba naman tayo ng dealing sa Panginoon eh.
Sa hindi kayo itong bahay na to, yung parang yung bubong namin nasa nuuhan ko pa. Ganun po kami miserable buhay namin noon. Talagang sabihin ko na miserable, ang daming problema, ang daming concern, hinahabol ka talaga. Gabi-gabi po, or kapag hindi ako nakakatulog sa gabi or madaling araw na, umaakyat ako doon sa damba para makita ko yung atip sa baba. So pag nasa damba ako, sa may bandang tiyan ko na lang yung atip o yung roofing namin. Sasabihin ko sa Panginoon, Lord, etong atip na to ay pupunta sa taas. Etong roofing na poste, Lord, malalaki poste doon, poste dyan, poste doon, poste dyan. I am hearing the word that I spoke. That I spoken. So, kung hindi ko sinasabi yun, manghihina ako. Bakit man? Sinasabi ko yun. Sasabihin din ng realidad, or the reality will tell me also, wala kang pera, wala kang hanap buhay. Totoo naman po talaga. Pero, sinabi ng Diyos, dapat, para maniwala ka, sabihin mo ulit, every morning po yun, every morning. Hindi po nagtagal, mga siguro 8 months, almost 10 months, dumating ang blessing. Dumating po yung sabi talaga na yun talaga ang blessing. Hindi ko na sabihin kung paano. Basta dumating po yung blessing. And I said, kailangan pala talaga, Panginoon, na maniniwala ako. Kasi sinasabi ko araw-araw. At naririnig ko ang sarili kong nagsasalita. At yung pinapaniwala na yung sarili ko, doon po, faith comes by hearing, and hearing the word of God. Ano sinabi dito sa Joshua? Then you will be prosperous and successful. Napakadali pala, no? Napakadali pala. Maya, eto ngayon pandemic. Ang daming nagsiratingan. Oo, sabihin ko, minsan, talagang maubusan talaga. Kaya nga sabi ko, Lord, salamat. Ang lalagyan po namin ang palabigasan po namin, wala nang laman. Salamat, hindi ako tatabla niyan kasi hindi ko naman responsibility yan eh. Pandemic na yan, Lord. You will provide. O may tumawag, kunin mo daw. At saka, meron din namang isang tumawag, meron din kunin. Nako, sabihin ko sa mga kapatid. I don't know kung paano gawin ng Panginoon sa inyo, but you just let the faith grow in your heart by saying it. Okay. Pangalawa po, yun yung first hearing, ha? Hearing ourselves. Dinggin mo sarili mo. Alright. Pangalawa, hearing from other person. Ano sinabi dito? John 3:11. First, sarili mo ang pakikinggan mo, ikaw magsasalita. Pangalawa, pakinggan mo yung ibang tao. In John 3 verse 11, napakalinaw po. Para lalaki po yan at tutubo yung pananampalataya na yun, yung faith na yan. Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and you receive not our witnesses or witness. Ibig sabihin po nun, sinasabi namin ang mga alam namin, na nakikita namin, na naranasan namin, tinetestify namin na totoo po yun, mga nakikita namin at nangyari po sa buhay namin. Kapag ka nakakarinig ka ng mga testimonies po ng ibang tao na talagang pinagpala sila ng Panginoon, ganito sila noon, lugmok sila noon, ngayon umangat na dahan-dahan yung buhay nila, di ba maniniwala ka? Okay,
Ang dami kong mga networking na nasalihan. Ang daming networking ko na nasalihan at nagkaroon talaga ako ng nightmare kasi ang daming promises. Pero kailangan mo talagang pagtrabahuan. Kung hindi mo talaga gift yan, hindi mo talaga gift yan. Sabi ko, ba't ako naghihirap noon, Lord? Ito lang pala ito. Well, that's for experience purpose maybe. But maganda na rin yun. So, nakikinig tayo sa ibang tao na sinasabi nila, katulad ko ngayon. Halimbawa, ako ngayon, nandito, nakikinig ngayon. Sige, i-mention ko pa, nandyan si Jerilyn Parcon. Jerilyn Parcon is one of our client. Nag-challenge ko noon, sabi ko, basta ganito, ganyan. Pag nalaman ko lang na ganito, ganon, hindi ka na makakaulit sa akin. Ay, ano pa, wala nga akong pakialam dun eh. Kaya lang, parang usapan lang na, sige, si pledge na, okay, sige po. Ngayon, sabi ko sa kanya, ang nakikita ko lang kay Jerilyn is, ganito, kapag pumupunta ako dun sa kanilang lugar, talagang, kahit na busy yan, pag walang customer yung tindahan niya, pumupunta talaga sa akin habang nagsasalita ako. Nagpapa-impart ako ng salita ng Diyos. Nakikinig at sinasabi niya, sana kuya, palagi kang nandito para makakarinig kami ng mga gandang balita. Yun! That's mismo hearing. Verily, I say unto you, we speak that we do know. Alam namin kasi nangyari sa buhay ko, nangyari sa buhay nila at mangyayari din sa buhay nung nangangailangan nito, katulad ni Jerilyn. Ngayon, nako. Sige, palaki. Sigurado. Ngayon, pandemic, pero nag-e-expand ng negosyo. Tingnan nyo, di ba? Alam mo, proud ako sa iyo, Jer. Proud ako sa iyo. Sa kabila ng pandemic, huwag tayong umangal, huwag tayong magreklamo ng reklamo. Sa time of pandemic, look for the opportunity. Na-bless ako. Kaya nga, sabi ko, Lord, bless this family, O God. I-bless mo tong family na to. Pasalamatan natin mga kapatid, yung ating sponsors, ha? Programa po natin ay hatid po sa atin ng Synergia Panabo City Health Forum with Doc Atoy. Ang atin pong Synergia Panabo City Health Forum with Doc Atoy ay ang distributor po ng virgin coconut oil, yung Goyabano wine. Wow, ito po dahan-dahan lang kasi medyo at ano pa ba isa? Ito 8-in-1 coffee mix. Kung interesado po kayo, please contact nandyan sa baba, Miss Joy Romero, Adi Guzman Romero, the General Manager, or visit us, our office sa Marinol College, Panabo. Bukas po ang opisina 9 o'clock in the morning hanggang 4 p.m. At napakaganda po ng ating wellness center doon. Hindi ka po talaga manghihinayang. Makikita mo nung maganda talaga ang wellness center natin doon. Hindi ko pagyayabang yan kung hindi ko na nakita yan. So, mga kaibigan, kontakin nyo si Ma'am Joy sa mga interesado. Ito pong wine natin ay nakakagamot po ng cancer. Ang dami na pong pinagaling na cancer niya. Kaya nga kung may kakilala kayo na may problema din, puntahan nyo si Joy dyan sa Panabo City. Puntahan nyo. At kung gusto nyo rin mag-avail mga kaibigan, meron din po tayong tablia na from Kalinan, fresh from Kalinan. Alam naman natin na from Kalinan, international po yan, class po yan. Ang klase po niyan ay pang-international. Na-rate po yan ng World Health Organization na maganda talaga ang tawag dito, yung kakao ng Pilipinas, particular sa Davao City, Kalinan. Okay, at yung ating honey, kontakin nyo lang po si Sol, Merasol, 091048448816. Salamat, Synergia, salamat. Okay, tuloy natin. Hearing from other person. Katulad ko, nagtetestimony sa inyo. Habang nakikinig kayo sa akin, alam ko may kumukulo dyan sa loob eh. Na ganun pala yun? Ganun pala yun? Dalawa yun eh. Sabihin mo
maririnig mo, at maririnig mo sa iba. That's the faith. Comes from hearing and hearing by the words of God. So, paano natin sasampulan yan? O paano natin i-execute lang? O, kahapon sinabi ko, authority. Meron tayong authority. Sabihin mo lang. Di ba? Paano malalaman o paano bakit pumara yung malaking truck na driver napakalaki sa isang maliit na naka-uniform? Kasi naka-uniform siya, may authority siya. Patay siya pag dumiretso siya doon, nakalista siya, hahabulin siya ng patrol. Ganun lang yun eh. Okay, may authority. Ngayon, para mas lalo pang titibay, mas lalo pang lalalim at mas lalo pang kakapit, mas lalo pang maging para bang ang tawag na magiging pa siya, sticky pa siya. Alright. In Corinthians 8, 2 Corinthians 8 verse 9, sinasabi dito, paano natin Paano natin gawin? For you know the grace of the Lord of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. Ulitin ko, 2 Corinthians 8 verse 9. Kung may Bible kayo, i-open natin para ikaw mismo ang makakabasa or isulat mo kaya para marinig mo palagi na sinabi ito sa Bible. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Dahil alam mo ang grasya ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat siya ay mayaman, para sa kapakanan mo, nagiging mahirap siya. Ginawa niya ang sarili niyang mahirap para sa'yo. So that, upang sa gayon, sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, poverty, might become rich. Might ang nakalagay doon. Hindi po sinabi doon na magiging. Might. Kasi po, hindi po lahat ng nakakarinig ay nakikinig. Mahirap, no? Hindi po lahat, it's a hyperbolic. Hindi po lahat ng nakikinig ay nakakadinig. Nakuha nyo? Hindi po lahat ng nakikinig, nakakadinig ay nakikinig. Nakikinig ka ngayon. Naririnig mo yung sinasabi ko. Kapag ka bukas ay walang mangyari at hindi mo ito ma-apply sa buhay mo, hindi ka nakikinig. Narinig mo lang pero hindi mo pinakinggan. Ano ba sinasabi ng mga magulang? Ganito anak, ganyan anak. Narinig mo. Narinig mo, di ba? So hindi mo pinakinggan, ibig sabihin, hindi mo pinaniniwalaan. Sinuway mo yung sinabi nila. Napalo ka, or nadisgrasya, or nagkaroon ng problema. Ganun yun ganun yun. So sinabi ng mga magulang na ganito ang gawin mo, wag mo yang gawin. Ganito yung gawin mo. Sinabi pa minsan, narinig mo ba ako? Opo, narinig kita. Sasabihin pa ng magulang, ayun sinasabi ko. Ganito po. Ulitin ko. Ganito ganon. Narinig mo ako? Opo, narinig. Sabihin mo nga. Okay. Pero, pag ang tao talaga'y nakikinig sa sinasabi, pag sinabing, narinig mo ako? Opo. Ganito po, ganon po. Yun po ang nakikinig. Nakuha niyo ko? Ito yung sa first kind of hearing. Hearing yourself. Hearing yourself. Nung madinig mo ang salita ng Diyos na sinasabi niya that, for you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became poor, so that you through His poverty might become rich. Narinig mo ba yon? Yayaman daw tayo. Yayaman ka daw. Mawawala yung poverty.
mapapalitan ng abundance. Narinig mo ba yon? Dapat, or sana, narinig mo yon. Ano po ba ang indicator na narinig mo siya? Tanggapin mo yon. Sabihin mo bukas o pagkatapos nito, Lord, yung sinabi sa 2 Corinthians 8 verse 9, nagpakamatay ka pala, Lord, para kahit na mayaman ka, ay nagpakahirap ka, para ako ay yayaman. Yayaman ako, Lord, kasi sinabi mo. Yayaman ako, Lord, kasi sinabi mo, 2 Corinthians 8:9. Doon din magja-jive yung sinabi ko na sabihin mo. You say it. Say it. Say the word. Say it. Sabihin mo. Kasi pag hindi mo sinasabi yan, hindi mo narinig ang sinabi ng Panginoon. Nadinig mo lang, pero hindi ka nakikinig. Kuha nyo? Okay. Ulitin ko ha. Iba yung binigyan ka ng instruction, pagbigay siya ng instruction, tinatanong ka uli. Kapag ka hindi na i-recite nung sinasabihan mo, yung sinabi mo, he or she is not listening. Why? Dalawang klase po yun. Narinig mo lang pero hindi mo pinakinggan. Narinig mo pero pinakinggan mo. Ganon yun. Hyperbolic. Okay. So yun po yun. Ang nangyari kay Jerilyn, ganito. Nakarinig yan kahit na wala pang verse. Nakarinig kahit na walang verse. Pero, sinabi niya, oo nga pala no. Si kuya nga, ganito. Dapat sa akin din. Kaya pag nandun kami, o nandun ako, talagang lumalapit, nakikinig yan. Mag-share ka naman. Ganang-gana ako yan kapag nandito ka kasi ang dami kong matutunan sa'yo. And that is listening. May mga tao na matagal ko nang kakilala, tinuturuan mo, hanggang ngayon, hindi pa rin marunong. Why? Hindi nakikinig. Kasi may sariling mundo. Kasi may sariling pananaw sa buhay. Sirado ang pananaw sa buhay. Lahat ng solusyon sa problema ay problema pa rin kahit na solusyon na yon. Katulad ng gi-share ko. Bakit hindi na lang siya magmaneho doon? Sabi nung gano'n. Baka magalit baka gito hindi pa nga nasubukan, negative na kaagad, hindi siya nakikinig. O hindi siya nakikinig. Although napakinggan niya, pero hindi siya nakikinig. Hindi niya tinanggap. Nakuha nyo? Sana makuha natin. Kasi, mga kaibigan, kahit na may pera ka ngayon, kahit na mayaman, kahit na napakaano mo na, well off ka na, darating ang panahon, hahanapin mo tong turo na to. Why? Because money can't buy everything. Money can't buy happiness, money can't buy assurance, money can't buy salvation, and money can't buy the peace of mind. It's only God can give you what you are looking for. Second, 1 Peter 2:24, napaka-common po. Okay, bago ko po siya basahin, ulit pasasalamatan natin ang ating sponsors. Itong programa pong ito mga kaibigan, hatid po sa atin ng Synergy Panabo City Health Forum with Doc Atoy. Sila po ang supplier ng virgin coconut oil. Nandito po. Okay, ito po yung coffee mix. At saka ito po, it's the wine. It's good for the cancer patient. So kung medyo may kakilala kayo na medyo may ganun na, i-recommend nyo. At doon naman po sa ating opisina o sa ating wellness center, meron na po makapagbigay ng counting orientation doon. Okay. So, kung gusto niyo rin pong mag-avail, paki-contact na lang po dito sa baba. Nandiyan po ang contact number nila. Okay. Kung gusto niyo po itong tablia na to, at ano pa ba? Yung pure honey. Please contact Mirasol Sibayan or Boday Sibayan Katso at 0910
0917-484-4816. Tingnan nyo po sa kanyang messenger, makikita nyo po o makokontakt nyo po siya. Patuloy natin mga kaibigan. In 1 Peter 2:24, eto pa ay napaka-common at kailangan natin sa pandemic ngayon. Why? Sa araw-araw ba naman nakakadinig ka na may sakit malapit na sa inyo yung COVID? Ano ang gagawin mo? Magpapanik ka, hindi ka nakakatulog ngayon. Pagdududahan mo na lahat ng taong dadaan sa inyong bahay. Kasi career yun. Ay nako, nakakatawa nga. Makikita ko sa mga group chat, ang titigas ng mga ulo. Matigas sa mga ulo eh. Sabi ko, ang pag-usapan yan. Ang pag-usapan natin, mas gaganahan ako kung makikita ko doon sa group chat, sinong gustong bumili nitong puto, sinong gustong bumili. Yan ang dapat pag-usapan. Kasi nakakabuhay yan. Ang masamang balita ay nakakamatay po talaga. Tingnan nyo, ang dami na nagkaroon ng hypertension. Na-stress na po. Kasi, puro negative ang nailagay sa pag-iisip. Okay. 1 Peter 2:24. Pakinggan nyo po kung may Biblia kayo o isulat nyo para makita nyo sa Bible. So that you can hear yourself talking and talking while you are reading, and the faith will come or will grow. He, Jesus Christ, He Himself bore our sins, kasalanan natin, in His body on the cross. Inabsorb po niya lahat ang mga kasalanan natin. Kinuha niya lahat na ilagay sa katawan niya. Alam niyo ba yung nailagay? Bore. Sa pagkakaalam ko, yung bore is para bang halimbawa may butas, yung bakal, tapos lalagyan ng parang kung sa ano pa, sa Bisaya, tapakan, o lalagyan ng something na para mawala yung butas. Pupunta, bore. Ipapadikit doon. Jesus bore our sins in His body on the cross so that we might die to sin and live for righteousness. Upang tayo ay mamatay sa kasalanan. Mamatay tayo sa kasalanan at muling mabuhay sa kanyang righteousness. By His wounds, you have been healed. Sa pamamagitan ng kanyang mga pasa, mga sugat, tayo po ay pinagaling. You are healed. Ibig sabihin po nun, tapos na. Healed na tayo. Healed na tayo. Bakit ang daming taong may sakit? Bakit ang daming taong may karamdaman sa buhay? Kasi nga, yung sinabi ko, kapag ka may konting kumakati pa lang alalamunan, anong ginagawa? Sinabi pa. Para yatang magkaka-flu ako. Huwag mo nang sabihin. Kasi hindi nababasa ni Satan yung nasa isip natin. Malalaman niya sa pamamagitan ng kilos at sinasabi mo. At bibigyan ka niya ng demons na magbabantay sa'yo para ma-develop yung sinasabi mo. Kasi naniniwala ka sa kanya eh. Naniniwala ka. Symptoms, pinaniwalaan mo. Sinabi mo, di ba? O ba't ka nandito? Sabi mo, pupunta ako dito. Di ba? Alam niyo yun? Yung kwento-kwento. Sige, gawin mo lang yan. Di ba? Gano'n. Di ginawa. Ganun po. Dapat ang sasabihin natin ay kung ano yung nakakabuti para sa atin. Huwag yung nakakasama para sa atin. Minsan pa, nagyayabangan pa. Ay nako, wala yung karamdaman nyo sa karamdaman ko, kung alam nyo lang. Yung karamdaman nyo, wala yan. Wala sa kalahati yan sa karamdaman ko. Ipinagyabang pa yung karamdaman. Bagay, hindi naman natin perang ginasta, pero nakakaawa yung mga taong ganun ang mga pananalita sa buhay. Nakakaawa yung mga taong hindi nila alam na kapag ka naririnig yun yung sila sabi nila, ay naniniwala sila.
Sila na mismo ay naniniwala kasi sinasabi nila. Hindi mo sasabihin yan kung hindi ka naniniwala Kaya nga, ang katumbas nga ron hearing yourself, believing yourself, healing yourself, or hearing yourself, believing yourself. By His wounds, you have been healed. Kaya nga, sinabi ko, salamat Lord, by your stripes I am healed, and by your wound I am healed. Thank you Father for sending Jesus Christ. Kung wala si Jesus, nagpakamatay para sa akin, Panginoon. Di ba? Kasi sarap, para yatang, nako, COVID pa naman ngayon. Wala na. Talo, tumawa si Satan. Sabi ni Satan, bravo! Ano sabi ni Satan? Bravo! O sabi niya, Lord, naniniwala sa akin, O, di ba? Yung story ni Job at saka ng Panginoon at saka si Satan. Do not lay your fingers, sabi ng Panginoon. Huwag mo siyang, do not touch him. Pero, bibigyan mo siya ng ito, ganun. Ganun lang yun. Pangatlo, wow, ang sarap ng feeling mga kaibigan. Napakasarap po ng feeling. Liyok. Tatlo lang po ito Marami po ang dapat pag-usapan natin. Luke 1 verse 28. The angel went to her and said, sinabi niya, greetings, parang dito, greetings sa mga nakikinig. Greetings. Kagandahang loob para sa mga nakikinig. Kagandahang loob para sa iyo. Greetings. You are highly favored. Sabi ng anghel. Sinong sinabihan ng anghel? Is it Mary? The Lord is with you. Lord, nasa akin ka because I accept you as my personal Savior. Nasa loob kita. Hinding-hindi mo ako pababayaan. Kung hindi man nila ako pinansin, Panginoon, kung hindi man nila nakita dahil wala ako gayto, wala akong ganun, salamat, Panginoon, at ikay nasa puso ko. I am greater than them because you are inside in my heart. Magtaka ka na lang mga kapatid. Bakit napakasaya, napakaganda ng buhay, bakit napakagaan ng kalooban? Why? Because you believe that Jesus Christ is inside in your heart. Kung hindi mo pinaniniwalaan, hindi mo sinabi, kasi, di ba? Yun nga minsan, nakakasakit Asawa na nga, dininay pa. Sino ba sa aming dalawa? Sabihin niya lang. Pag, ma'am, ready ka? Baka sabihin, oo, ready na po ako. Eto, si Jesus Christ. Sinabi niya, I am knocking at the door of your heart. If anyone's open me and kung sino yung magtatanggap sa akin, I will dine with him, kakain ako kasama sila. Wow. How great the Lord is. As many as receive him, to them he gave the power to become children of God. Wow. Wow. For all have sinned and fall short the glory of God. I have come to give you life and have it more abundantly. Mga kaibigan, it is only Jesus Christ who can alleviate. Hindi lang alleviate ang ibibigay niya. Total talaga. Total assurance. Yung bang, alam mo yun, yung feeling na wala kang pera ngayon pero alam mo na may pera ka. Ha? Wala ka nga ito ngayon pero alam mo na mayroon ka. Yung bang, bakit ka kampante? Example, yung mga maliliit na bata na alam nila yung father nila na may pera, yung mga mayayaman, anak na mayayaman, walang dalang pera yan. Pero, napaka lakas ng loob niyan, magturo doon. Gusto ko niyan. Yan gusto ko yan. Daddy, bili mo to. Kasi alam niya na meron siya. Mga kaibigan, kung naghihirap ka sa panahong ito, baguhin mo yung isip mo. Jesus Christ died for you. Sabihin mo yun. Pakinggan mo ang sarili mo para paniwalaan mo ang sarili mo. Paniwalaan mo ang salita na binibigkas mo.
hearing from us, the other person, who is the witness of God's glory, who was able to witness His miraculous deeds. Ang dami mga kaibigan. Nung kabataan ko, I just lay my hand and Lord, wala. Ano bang ginagawa ko dito? Basta follow lang kita. Kinabukasan, umuwi yung pinsan ko. Hindi natuloy. Acute. Bakit? The Word of God is living. Buhay po. The Word of God is living and active. It is sharper than two-edged sword. Mas matalim pa sa double blade na espada. Alam niyo mga kaibigan, it is only the Word of God who can give, who can supply the things that we need. Materially, yes. Spiritually, yes. Socially, ano pa ba? Name it, and He has it. Nasa Kanya po lahat. Nasa Kanya po lahat. Kaya, walang pagdududa, walang pagdududa. Umpisahan mo. Umpisahan mo. Pakinggan mo. Pakinggan mo ang salita ng Diyos nang paniniwalaan mo siya. Pakinggan mo siya, paniniwalaan mo siya. Sabihin mo, makinig ka sa iba. Pakinggan mo itong mga pag-uusap na ganito. At maniniwala ka, sabihin ko sa iyo. Ang daming mayayaman mga kapatid na hindi nakakatulog sa gabi. Ang daming maraming pera mga kapatid na hindi nakakatulog. Ang daming stress. Hindi nyo ba alam na kung marami kang pera, kung hindi ka marunong mag-manage, stressful po yan. Kaya nga, sinabi nila, biro ko sa mga kaibigan ko, pag may 1 million ka, anong gagawin mo? Nako, ang daming iniisip. Hindi ka pa handa. Hindi ka pa handa magkaroon ng pera. Why? Nung tinanong kita, kung magkaroon ka ng perang 1 million, anong gagawin mo? Hindi mo pa alam. So, hindi ka pa marunong. Tanungin mo ako kung anong gagawin ko. Bigyan mo ako ng 1 milyon. Napakaraming bagay ang magagamit sa 1 milyon, mga kaibigan. 2 million, 3 million, or even thousands. Handa kasi ako. Handa ako tumanggap sa biyaya ng Panginoon. Why? Because He promised it. Yung iba kasi, nanalo ng loto, yun nga, sabi, comment lang yan ha, Chinkitan mismo nagsabi. Na, I don't know, is it Chinkitan or other mga inspirational speakers na. Loto, nanalo. Walang proper training, walang literature, hindi literate sa financial management. Naghirap ngayon. Why? Hindi nila alam kung paano patakbuhin yung pera nila. And that's the ironic part of it. Nagkaroon na ng blessing, hindi marunong gumamit sa blessing, nawala, nagkautang-utang pa, nakulong pa. Okay. So mga kapatid, salamat. Sana sa loob ng 1 oras ay meron tayong napag-usapang nakakatulong sa ating buhay. Pasalamatan natin muli ang ating sponsor bago tayo magsasara. Okay, ang ating pong sponsor mga kaibigan ay ang Synergia Health Forum with Doc Atoy sa Panabo City po to. Nandyan po ang address nila. Please, sila po yung supplier ng virgin coconut oils, guayabano wine, classic coffee mix, at kung gustong mag-avail kayo ng ating tablia at saka yung pure dugos kung tawagin natin, please contact us. 0910-4844-816. Look for Mirasol, Burday, Sibayan, Katso. Sana, and please, pakiusap ko lang, hindi nagmo-move yung ko, bakit wala nagla-like? Hindi, pakisubscribe naman ng YouTube channel ko. GMC Cafe sa YouTube. May YouTube channel tayo. Like it, subscribe it, and click the bell button for you to be notified kung may bagong mga uploaded na mga videos. Okay. Okay na ba? Alright. Salamat sa Panginoon at meron tayong oras na makapagdasal. Mga kapatid, salamat. So, nandyan si Geraldine. Kung nakikinig pa siya ngayon, Geraldine, magiging example ka sa biyaya ng Panginoon. I declare. Pagbutihin mo lang mga dumating sa'yo. Ayusin mo lang. Huwag mong pababayaan. If you are a good steward, you will deserve
more expansion. Ganon yon. Lord, salamat sa gabing ito, Panginoon, at napakaganda na mensaheng binigay mo sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, for the time. Thank you, Lord, for the effort, Panginoon, na nanunood sila, nakisama sa programang GMC Cafe. Lord, I pray for each and everyone, kay Alfred Sheena, I pray kay Maria Luz Aladin, I pray also, Lord, kay Sheba, kay Alvin Ravina, kay Geraldine Parcon, kay Auntie Tuling Marti, kay Auntie Perla Mambulao, I pray, O God. Kay Fidel Abarquez Guiñares, Lord, I pray. Kay Teo Marquez, O God, I pray. Kay Angelo, kay Geraldine Parcon, O God, I pray. Okay, salamat, Panginoon. Salamat sa iyong biyayang ibibigay sa kanila. Salamat, Panginoon. Salamat. Thank you, Lord. Thank you, O God. Bless them, Lord. Give them the things that they need every day, every now and then. More blessings, Lord. Lalo na kay Geraldine, O God. Salamat, Panginoon. Bless her, O God. Lord, nag-umpisa na siyang naniniwala sa salita mo. Salita mo, Panginoon, ay bubuhay, kasaganahan ng buhay. I pray also, Father, for our beloved President, Rodrigo Rua Duterte. Give him the strength that he need, O God. Give him the wisdom that he need to run this country. As well as Mayor Inday Sara Duterte Carpio, 10 ng kanilang mga kabinete. Salamat, Panginoon. Bless Mama Lasyon. Bless Mama Bibi, Pastor Tony Asilo, Ate Lina, SG and Ebenezer, Christina, Roland and family, Sheba and Maki, Luna and Dudong, Ricky and Gaga Martinez. Sa New Creation Church, family ko po, Panginoon, Bishop Dondon Caminade, Pastora Gingging Caminade, Pastor Jonathan Caminade, Pastor Nico Caminade, Doktora Mayin and Engineer Manny Amor and family, Nesan and Randy Cansana and Yulo Cansana and family, Pastor Timmy Caminade and family, Ate Joy Roque and family, Ate Bining and Titing Lumanog and family, Pastor Elmer and Ruth Lim and family, Pastor Rene and Jenny Yap and whole family, kay Bal and Nene Alforque and family, Sweet Agang and family, Represca family, kay Mark and Shane Bakang and family, kay Neneng and Dominic Filisarta and the whole family, kay Engineer Boy Sarili and the whole family, kay Amelie, Alfredo Flores and family, kay Wilson Chudoro, Ricky Lara, Neo Pideda, Chris Lilago, Ria and Arlie Mallorca and the whole family. Sa mga De Los Reyes family, kay Ate Cometa, Veron, Mark, Nicole and Aneska, kay Alvin and Mayet Magwate and family, Eddie and Juju Hilay and family, Ronel and Rose Hilay and family. Bless them, Lord. Give them, Lord, the things that they need every day of their lives, O God. Bless them, O God. Okay, Lord. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will lift up His countenance upon you and give you peace. And the peace of God, which passeth all understanding, will guard your hearts and mind in Christ our Lord. Amen and amen. Okay, happy birthday kay Jonathan Baclayo. Karoon ang iyang birthday. Yes, pakisabi kay Jonathan, happy birthday sa kanya. Okay, Jonathan, happy birthday sa'yo. Nakahabol pa si Geraldine. Okay, salamat mga kapatid. Wala na tayong oras. Ito po ang inyong lingkod sa programang GMC Cafe. Gilbert Lopez Martije Katso nagsasabing, lahat po ng suliranin ay may kalutasan, lahat po ng problema ay may kasagutan. Sa Diyos, tayo ay manalangin at manawagan. Siya po ay nariyan lang handang-handa kanyang tulungan. God bless all. Shalom po sa lahat. Magandang gabi. Mabuhay po ang bansang Pilipinas.